napag-vlog tayo agad today. Kahit na guys, nagpipil pa yung face ko from a previous PRP procedure. Kasi mayroon ako nahanap isang bagong loan app sa Google Play Store and sa App Store na mukha siyang legit, ha? Talaga bang legit? Or baka, paasa naman. Napansin ko yung loan app na to kasi may nag-request pa na silipin. Ako yung i-download tong si LF na parang it's giving tech cash vibes. Panoorin nyo muna yung video na to so that meron ko yung idea and siguro may tips na ako para sa inyo bago kayo mag-apply. Hello everybody, welcome back to my channel. It's Ataret here at dito nagre-review po tayo ng iba't ibang mga online lending platform. So currently, I'm filming using my DJI Osmo Pocket 3 and this mic dahil nagpipil pa tayo guys from a previous PRP session. Nag-request na silipin ko daw itong si LF lending. Ulit ako guys, mukhang legit ha? At may SEC registration pa siya. Is this the new legit? Charot! May bago naman ba tayong aasahan? May bago naman bang bibigo sa atin? So marami na yung nag-comment dun ha. Sinubukan ko siya para sa inyo guys. Dahil yung loan app na to ay SEC registered. Pero that doesn't mean na okay kaagad at diretso na kayo mag-download nito ha. Kaya ako na muna nag-try para mabigyan ko kayo ng heads up. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience. At salamat po sa nag-request. Pero syempre, constant po tayo na naghahanap ng bago mauutangan dito para meron tayong maraming options. Yung pangalan ng loan app ay si LF Lending Loan App In. Ewan ko bakit may in. Baka Inc. siguro in Philippines. Services Corporation, green and white. It's giving tech cash vibes. At may kasama siyang life made fair. O talaga bang fair? Talaga bang na-approve yung loan app? Pag nang-approve to that, it's fair. Charot! So, ayun nga guys, kaagad bumungad yung privacy policy niya pagkatapos ko siyang i-download. Pagkatapos, bago ko makapag-continue, syempre, kailangan mo mag-agree dyan sa kanyang mga hinihinging mga permission, sa mga disclosure niya. Ang dami ha, from device information to SMS data. Okay, watch till the end kasi meron akong sasabihin sa inyo guys. It's important. Isipin nyo na lang na parang tip to. Pag-click ko ng agree to continue, ang dami. Ganda siyang humingi ng mga permissions. Alam niyo na yan guys, dahil matagal na tayo nag-oola dito. But anyways, simula ka pa providing your phone number sa loan app na to at syempre mag-OTP ka. Yung ano niya pala, yung code niya pala ay nanggagaling kay LF Lending. O, diba? Mas maganda yung mga OTP nanggagaling sa mismong loan app, ano? Nakapag-login ako guys, bumuha na up to 50,000 pesos daw yung pwede niyang ipahiram. Sabi pa niya, 0.3% daily interest. Ang sinasabi niyang 91 to 180 days, pero depende pa rin yan sa magiging offer niya pag nakapunta tayo sa dulo. So, pag-click ko ng apply now, humingi na siya ng mga information, personal information, kasama yung purpose ng loan, education level, down to email address. So, binigay ko rin lahat mga guys. And then next, hingi na po siya ng job type. So, yung lumabas dun sa category niya na siguro pwede siyang mag-approve kung unemployed or housewife. Pero kung sasabihin niyo naman lang na unemployed pero kung meron naman pumapasok na source of income, I think na mas magandang sabihin na self-employed. Diba? Mas iba yung dating. Hindi naman siya hihingi ng payslip. Yung hihingi niya lang is kung magkano yung ini-expect mo every month and kung kailan mo siya tinatanggap. Yung sa next page, hihingi niya po yung contacts. Ito lang naman po yung hihingi niya at pwede mo yung kunin sa phone book mo. And then it will be followed by magsiselfie ka na. Pagkatapos ng selfie or facial verification, yung mga IDs na. Meron pong 4 na IDs na higher credit po para sa kanya. UMID, SSS, driver's license, tsaka national ID. Pwede ka rin magsabit ng PRC passport, tsaka TIN. Pwede rin postal, voter ID, pag-ibig, and PhilHealth. Pero mas maganda yung nasa taas, yung mga recommended po niya yung isasabit natin. Diba? Let's just improve our chances of getting approved. Lalo na kung legit naman to ha. Pero wait lang. Panoorin niyo muna hanggang dulo. So yun guys, pagkatapos kong picturean yung front ng aking driver's license, kaagad na po niyang nakaka-capture yung ibang details. And by the way, yung loan app na to ay available po sa Google Play Store at sa Android. And usually kapag yung app na medyo duda pa ako guys, dito ko muna din na-download sa aking Samsung na phone. Yung mga experimental. Kasi kung talagang maganda talaga yung app, at nasa App Store lang naman siya, doon po siya sa main phone ko. O sige, makapagpatuloy na nga po tayo. Pagkatapos hindi ko na yung get credit. And pina-confirm niya po. And after I confirm, after 30 seconds, lumabas po yung kanyang offer na okay naman, not bad na rin ha. Nagkaroon po tayo ng offer na 2,000 pesos. Ito na nga yung sinasabi natin na kahit na yung isang app ay nagpapautang ng up to 50,000 pesos, huwag po tayo kaagad ma-expect na doon po tayo sa pinakamataas na credit limit yung initial. Kasi depende po yan sa assessment system. So sa akin, yung offer niya sa akin is 2,000 pesos. Naman okay naman kasi may pa 3 terms pa siya, pero dito, kung bakit kailangan niya pang gawing 3 terms
na ano naman, lumalabas naman siyang 1 month kasi kung sakali nakuha ko ngayong 2,000, yung next payment pa is 707 which is 15 days from now. And then 722. So, 1 month po siya. Kahit hindi mo na isipin yung last term na sabi niya 3 pesos daw. But, not bad na rin kasi dun sa 240 pesos na babayaran mo sa loob ng isang buwan, lumalabas na rin siyang 12% ha. So, not bad na rin. And sabi ko, matry nga yung 1,000 pesos. And, ganun din, 1 month pa rin kasi hindi pa naman po available sa atin yung 6 terms. The question, maa-approve ba? Matatanggap ba ito ng buo? So far, according sa kanyang loan agreement and disclosure, binabasa ko talaga yan guys. So, say for example, ma-approve ka nga niya doon sa 2,000 pesos, yung matatanggap mo naman is 2,000. Then, nakalagay po talaga dito, loan amount, 2,000, net proceeds daw is 2,000. O, diba? Promising. But the question is, pag may offer ba, does it also mean na approve? Layan ko na sa damit. Order muna ako sa 1,000 kasi hindi ko pa alam kung talagang maa-approve ba ako or baka naman may bawas, no? And then nakalagay na sa kanyang loan agreement na buo siyang natatanggap. And then, after a few seconds, kasi humingi rin siya na disbursement channel. So, yung binigay ko sa kanya was my GCash. Mabilis ko lang guys nalaman na reject po tayo mga best. Pero, hindi ka naman kailangan maghintay na matagal. Kasi sabi dito, pwede ako ulit mag-apply 6/25/2026. So, ngayon, let's jump into conclusions. Kung tingin ko talaga bang buo itong natatanggap, I think okay na rin siya kasi 12% and hindi po siya pa 7 days. Plus the fact na itong si LF ay registered po sa SEC. So far, wala pa naman akong naaamoy na red flag but I would not really 100% know until yung talagang na-receive ko yung loan. I can only conclude guys that the reason kung bakit ako na-reject that is because pinagsabay ko kasi sa kanya yung nag-apply din kasi ako kay SurePeso, which is another SEC registered na loan app. I can safely say na hindi po maganda na pinagsasabay po natin yung pag-apply ng loan app, lalo na sa iisang phone lang. Kasi malalaman pa rin nila yun kasi di ba, kita mo naman na may mga sumisilip siya sa kung ano-anong meron sa ating phone. So maybe yun yung reason kung bakit ako na-reject dahil na-sense niya, nag-apply din ako kay SurePeso on the same day. At the same time, dito sa phone na to, meron din ako isa pa, which is yung kay ZRT and si Cashmart. Kasi sa 24 ko pa yung babayaran si Cashmart and Mark and under observation po si Cashmart. So good thing na sa 24, babayaran ko na itong si Cashmart and at the same time, hindi naman ako approve kay SurePeso at frozen at wala. I don't think makakautang ko dito kay SurePeso even if legit siya. So buti na lang na by the 25th, kung kailan a-applyan ko siya ulit, deleted na yung account na yan. And until then, saka natin malalaman kung ano yung next na kabanata dito sa kay LF. Kasi kung pagbabasihan na natin yung mga screenshots na pinapakita ko sa inyo today, then mukha siyang promising. So, pasensya na po guys, hindi po complete yung ating review today at kailangan natin itong balikan on the 25th. Pero napavlog ako dahil may nag-request. At ako mismo, nagulat ako na mukha siyang promising ha. Pero sabi niya, mukhang promising lang ha. Pero babalikan ko to guys. But for now, ganito. So kung meron sa inyo na-approve dyan at kung talaga bang buo nga siyang natanggap, let me know in the comment section. But promise ko, babalikan ko talaga to guys kasi mukha siyang okay. 12%, not bad, diba? Kahit na 1 month. So, we'll see. So that's it for today's video. I will see you on my next vlog. Bye-bye.